May natanggap po akong sumbong. Di ko alam kung ikatutuwa po ninyo 'to o ipangangamba. Ang sabi ho, sinisimulan na po ang pag-aaral sa pagpapatupad o posibleng pagpapatupad ng UBI. Ano po yung UBI? Yung Universal Basic Income. O para dun sa mga nag-aabang ng WOTN, ito yung mga pangako ng mga claimants na kapag nailabas na ang kayamanan ni Marcos ay ang bawat isang Pilipino ay makakatanggap ng payout. Ito yung universal income, basic income, similar pero hindi ho talaga yun yung strictly katulad nung mga naipangako, particular nung mga claimants na napag-usapan natin noon pa. Kabilang na siyempre dyan yung Alpha Omega, yung kay TVM, etc. na inaantay at inabangan naman ng ating mga kababayan. So ito, pinag-uusapan na po sa national level, pero sikreto pa lang ito. Ang potential o possibility na ma-introduce ang UBI dito sa Pilipinas. Ang unang hakbang po pala, ito pong pagbibigay ng payout o ng ayuda ng DSWD. Sinimulan po diyan, no? Sinimulan sa 500 a month, Kasi yung iba, nagbibigay ng 1,000. Ngayon, na-increase na ho yata dun sa ibang LGU na may kakayahan magbigay ng 2,000. So dito, ang purpose po, bukod po dun sa talagang gusto nilang tumulong o maitawid ang pamilya sa kagutuman, ay para makalikom ho ng datos. At yung datos na nalilikom ho sa pagbibigay ng ayuda ay ginagamit o gagamitin para makatulong naman po sa pagbalangkas sa pag-aaral tungo sa pagbibigay ng universal basic income. Para sa iba, siyempre katutuwa kasi halimbawa yung mga galing sa LMIC o low and medium o middle income families, assured na meron silang matatanggap buwan-buwan. Pero ang katumbas ho niyan ay pagkawala ho ng trabaho, tulad ho ng mga pangangailangan ng ating pamahalaan ng mga gawain na hindi na po kakailanganin. Bakit hindi na kakailanganin? Dahil papalitan na po yan ng AI. Yan pong malungkot. Halimbawa, sa isang tanggapan ng gobyerno, yung mga clerical jobs, yung mga analyst, ay maaari na pong palitan niya ng AI kasi mas mahusay po yung AI kaysa po dun sa pag-aanalisa o pag-sikaso ng isang kawani ng pamahalaan kung ikukumpara. Although, siyempre, pag AI, wala po yan tinatawag na empathy o yung pakikisama sa tao, pagkakaunawa sa tao, lalo na kapag local context ang pinag-usapan. Halimbawa, sa probinsya, sa isang bayan, ay hindi po mauunawaan ng AI yan kung anong kalagayan at damdamin ng mga taong naroroon. Kaya hindi po fully masasabi na replaceable ng AI. Pero yung mga trabaho po na redundant, paulit-ulit, mapa-ibang dibisyon, mapa-ibang departamento, paulit-ulit, ayan po ang uunahin na mabawasan para makatipid ang gobyerno. Sa halip, ayon po sa plano, yung mga mawawala o madi-displace ng trabaho, madi-displace ng mga function, matatanggal ng mga function sa trabaho, ay papalitan po yan ng UBI. Bibigyan po ng UBI yung mga mawawalan ng trabaho at hindi na po kakailanganing trabaho dahil nandyan naman po ang AI para i-replace sila. So hindi po ito yung tinatawag na overnight gagawin mo ito. Overnight, kung merong isang platform, kung merong isang AI program na pwedeng ipalit doon,
agad-agarang nila itong i-introduce. Kasi siyempre sinasang-alang-alang ho diyan yung magiging impact ho niyan sa ating lipunan. Pero gayunpaman, patungo na nga po doon ang sitwasyon. Kapag may UBI na, siyempre Pilipino, may income na kami, kumikita na si tatay, na-assure na yung mga batay makakapag-aral. Pero ang batayan ho niyan, ang comparison ho niyan, doon po sa matitipid ng gobyerno kapag nag-AI na sila. Nag-AI na ito. Kung halimbawa nakatipid ng 1 trilyon, yung 1 trilyon, yun din naman ang ipamamahagi doon sa mga pamilya na madi-displace, mawawalan ng trabaho, yun din po ang i-distribute. Pero, ang kapalit naman ho doon, bukod po doon sa natatanggap ng mga mawawalan ng trabaho, yung pong kanilang kalayaan. Bakit? Kasi baka pumasok din po yan yung social control. Ibig sabihin, kapag ikaw ay hindi nag-behave, halimbawa, ayon po dun sa kanilang batayan, may unruly ka, magulo ka, meron kang kaso sa barangay, na mahuli kang nagdodroga, isa po yan sa mga criteria na maaaring makapag-revoke yung benepisyo na matatanggap. So kasama rin po yan doon po sa kanilang pinag-aaralan kung alin po yung mga disciplinary measures na maaring i-incorporate doon po sa pagbibigay ng UBI. At dahil nga dyan, may magiging question o debatable ho yan dahil po mako-constrain ang kalayaan ng isang Pilipino kapag siya ay pumasok na sa UBI system, no? At ang magiging focus ng isang tumatanggap ng UBI ay ma-increase o ma-enhance yung kanyang grado, na hindi siya magkakaroon ng demerit, kumbaga. Gusto niya na mag-enhance yung kanyang grado at nang sa ganun ay madagdagan yung UBI points niya na matatanggap. So dahil dyan sa point system na yan. Alam niyo po ba na may umiiral na ho na ganyan? Nakahalintulad ng pag-iingat sa tinatawag nating standing. Hindi man ito sa UBI, ito ay may kinalaman ho sa G-Loan, sa G-Give, sa GCash. Nandun na po yan yung plantilla ho niyan ay nandun na po. Kung kayo ay uutang sa G-Loan, sa GCash, ako may G-Loan, may GCash, meron po silang tinatawag na grading system o point system na dapat mong ingatan ang iyong kredito. Dapat magbayad ka on time. Kapag nagbayad ka in advance, madadagdagan ang iyong grado. So ikaw naman, hahabulin mo yon. Ayaw mong masira sa GCash. So yan po ay isa sa mga pattern na ini-introduce unti-unti, tahimik lang. Kala mo, bahagi lang yan ng GCash, bahagi lang yan ng programa at nang sa ganun ma-maintain yung collection nila sa iyo, yung status mo as a loaner, naglo-loan, tawag yan, kung ano yan. So, on the other hand, yan po ay isa pong kinukunan nila ng basihan kung ikaw ba ay karapat-dapat na bigyan ng pera. Kung ikaw ba ay pumapasa ilalim o nagko-comply ka, obedient ka, diligent ka sa mga pinaiiral nilang mga control measures. GCash lang yan. Ng mga, alam mo na, ayoko na munang sabihin. Ayoko pong paratangan na bahagi sila ng kabuuan ng Philippine Cabal System. Pero unti-unti pong nai-introduce yung ganyang
yardstick kung tawagin, mga batayan, mga sukatan. So, sa pag-usad ng panahon, probably narinig ko, nasa 2030, 5-year plan ho yan. Baka by then, ay umiral na ang UBI, ano po ang mga pasimulang batayan, pasimulang datos na pagkukunan, yan pong datos na nanggagaling ho sa DSWD. Compliant ba si Manong? Ikaw ba, Manong, isang ulirang mamamayan ng bayan mo? Sige, dadagdagan namin yan. Nandyan po yan. And pangalawa, sa private sector naman ho, yan, ang GCash ay isa rin po sa mga prominent na pagsisimulan nitong magiging batayan kapag umiral na ang UBI system dito sa Pilipinas. Ako na-experience ko po yan. At kapag masama ang iyong kredito, syempre, hindi ka makakautang. Syempre, mababahiran ka. At meron nga po silang pinapairal ho ngayon na itatali ho yan, nung nakatali ho yan doon sa iyong credit system. Bawat ho isa sa atin, meron na pong record yan sa kung gaano ka kagaling nagbabayad. Kung meron kang masama ang iyong credit record, meron na pong datos. Nakatali po yan sa hindi ewan ko pero ayoko munang banggitin, pero meron po tayong popular na ginagamit na kinukuha yung datos doon para ma-incorporate doon sa kabuuang pagkatao ng isang mamamayan, kung siya ba ay maganda magbayad, siya ba ay walang utang, o siya ba ay may malaking utang at hindi nagbabayad, meron na po silang binibuild up o naka-build up na parang clearing house. Clearing house na isang bangko, tatanong mo lang, nandiyan ba? Paki-check nga yung credit standing ni Mr. Juan de la Cruz. Yun, lalabas na. Sinong Juan de la Cruz? Ay, taga ganito, taga Rizal, bla bla bla. Lalabas na yan, alam na nila yan. So kahit anong pang pilit mo na pagbutihin ang iyong credit score, kapag meron ka namang bahid, may problema ka doon sa tinatawag na clearing house, hindi rin po ganun ganda o hindi rin po ganun ka-igi yung iyong pagsisikapan na ma-increase yung iyong credit score. So yan yung mga paparating na po. Kasabay rin po yan ng CBDC o Central Bank Digital Currency at iba pa pong mga AI-inspired, digital-inspired methods na maari pong makakontrol sa ating behavior. So yan lamang po at ako po ay muling magbabalik sa ating susunod na video.